Good morning guys. Nandito tayo ngayon sa Triumph. Pipikapin natin yung Triumph T120. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change. Guys, Triumph Bonneville T120. Ganda na. Yan. Yung road test lang nila. Plastic pa. Nice. Yan. Ito yung actual unit, pero yung mismong unit ko yung nasa labas. Pero ito rin yung pareho lang. So, kaya ito pinili natin kasi ganda ng kulay ito. Bagong color. Yan, this one. Tapos, one thing I like about sa T120 Bonneville, hindi mahirap yung mga brake lever. Hindi matigas, malambot. Tapos, liquid cool siya. So, hindi siya mainit, hindi siya air cooled. And hindi rin siya marattle. Yan. Tapos, comfortable yung seat niya. Pati sa back rider. Yan. Tapos, maganda rin yung kickstand niya. Gusto ko rin. Yun lang, ang ayoko lang siguro dito, although classic kasi ito, yung Rayus. Mas gusto ko medyo sporty yung mugs. Yan. Ayan. Pero overall, ganda. May cruise control na rin to eh. Tapos 1,200cc na siya. Ayan. Naka-Brembo na rin siya. Tapos Nissin naman sa likod. Ayan. Yung black edition nila. Pero yung gas tank parang gloss gray yata to. Not sure. Yan. Morning sir, congratulations po and welcome to Triumph family. Thank you sir, thank you. Ito po yung natin, demo ko sa inyo yung T120 po na Black Edition na new color 2024 color po natin. Bali ito po yung magiging viewing window natin to check yung oil level. Sa pag-check po, open nyo po yung bike nyo ng siguro mga 10 to 15 minutes, painitin nyo muna. Then pagpahingayin nyo mga around 5 minutes para makuha yung tama yung level ng langis. Then doon nyo po i-check sa viewing window na yan. Pagdating naman po sa engine coolant, dito naman po sa kabilang side. May leveling din po tayo dito pagdating sa engine coolant. So kulay pink po yung engine coolant natin. Okay. So may kita nyo rin po dyan kung nagbabawas
Okay. Most likely po, ang TMS natin, after first, yung break-in period kasi natin, yung first 6 months ng bike, or first 1,000 kilometers ng bike. So, yun yung break-in period. After nung break-in period natin, babalik po kayo sa amin after 6 months or 1,000 kilometers, whichever comes first. And then, yung susunod na balik na nun, yearly na po yun. So, technically, after 1.5 year ng bike mo, doon ka uli babalik sa amin. Tapos, mapapansin nyo po, medyo loosen po ito. So, ngayon, meron tayong half tank ng gasolina natin. So, basically, mga 7 to 8 liters to meron. Tapos, kaya siya loose kasi ibig sabihin nakalock siya. So, basically, kung i-check, kung i-unlock mo siya, ipihit nyo lang po ito. Pag napihit nyo po yan, may tension na po yan. That's the time you can open your gas cap. Ako, ang suggestion ko lagi sa mga client ko na pagdating sa mga Bonneville, huwag mong tanggalin yung susi. Kung bakit, reminder mo yan para pagka nagbalik ka, at least mariremind ka, uy, hindi pa nakalak yung yung gas cap ko. Kasi yung iba, di ba tinanggal nila, pagka na ganyan na ang mangyayari, nakakalimutan na nila, nakasaksak na to dito eh. At least ito, pag nakalagay dito, it reminds you na, oh, kailangan ko pala ilock to. Pag narinig mo yun, that's the time na pwede mo na siyang ilock. And then, nga pala po, ang gamit po natin dito, 95 octane. So basically, pwede ka rin sa 91, kung gusto niyo pong 91, and then 95 octane. So current gasoline niya po ngayon, nakalagay 95. So we have break-in period. So basically, sundin lang po natin dito yung nasa RPM requirements. So, 0 to 480 kilometers ang RPM na requirements natin. You change your gear at 300 miles per yung sa RPM. 0 to 300 miles. Ito po yung RPM requirements, 4,000 RPM. So, 480 kilometers or 960 kilometers, 5,000 RPM. So and so forth hanggang matapos natin yung break-in period. Tapos, pag inopen nyo naman po yung ilalim ng seat natin, so how to open it, ganun lang. Pagka nag-loose na, meron tayong USB port. So you can use your USB, yung charging, yung wire charger nyo, lagay nyo lang po dito sa USB. And then, kung meron kayong quad lock, pwede nyo ilagay doon. Yung kung gusto niyo naman mas safe, pwede nyo po palagay sa ilalim. Kaya ginagawa naman po ng mga kaibigan natin sa likuran niya. May installation charges pero minimal lang naman po. Bili kayo nung gusto nyo po yung charger na walang yung quad lock. Pwede nyo po ipalagay doon tapos padaanin nyo sa ilalim yung wires para safe po tayo. Tapos, kung mapapansin nyo po, ang pagbalik po nandito, so hook siya dito sa ilalim, no? So basically, ang pagbalik medyo maganyan ng konti. Tapos, yun na. Marinig mo yung click. To double check, galawin nyo lang po. Ganyan na po siya. Nakalock na po siya. Nice. Naman po dito, sir. Pag in-on po natin, double check natin yung mga preno, sir. Brake, ay yung mga ilaw. And then, ito yung passing light. Pag nakaganyan po, ibig sabihin naka-daytime running late ka. Ang makikita nyo po dito sa harapan, ito yung signature headlight ni Triumph. Yan, daytime running light. Pagka binaba nyo na po, that's your low beam. So pag morning, ang purpose na itong button na to is passing light. Pagka evening, bubuksan nyo po yung low beam nyo, magiging high beam and low beam siya. So mag-stay siya sa high beam pagka press mo siya. So basically, pag morning, daytime running light, yan. Okay. Pagdating naman po dito sa mga buttons dito muna tayo sa left. Ito nga po yung sa headlight mo and daytime running light. Yes. Ito naman po para sa cruise control. Yes. Siguro mga third gear, tapos takbong 60 kilometers per hour, you can activate your cruise control. Tapos pagdating naman dito sa information button, ito po yung to navigate yung cluster mo po. Okay. So pag press mo po yan, trip 1, trip 2, Okay.
fuel consumption, average consumption, clock, Okay. traction control. Kenneth, pwede ko ba i-off yan? Yes, pwede. So yan, So, traction control yan. Yes, pag nakita mo na po yung traction control on the display, hold mo lang po itong information button, Okay. you can switch off yung traction control. So yung pag wet floor lang yan, di ba? Wet at saka kung dadaan ka sa mabuhangin, Ah, yeah. para you can control the power and torque Correct, correct. ng bike mo. One of the safety features. Yes sir. Tapos makapapansin mo siya dito, yung traction control naka-on siya, always on. Okay. So basically may notification ka dito, tapos may warning ka rin dito na, oh teka, naka-turn off yung traction control mo. Copy. Ang maganda sa bike natin, when you turn off, kunyari, pinatay mo siya, nag-park ka, huling gamit mo sa kanya, naka-off yung traction control. When you turn on your bike, automatic naka-on po yung traction control. Okay. Good. So, very safe siya. Hindi kanya papatakbuhin technically nang naka-off yung traction control. Yes. And then, yun nga po, meron tayong, as I've said, meron tayong 4 kilometers na reading kasi we do the test ride actual para to make sure na nagpa-function ng tama yung bike. So, pumasa naman sa test rider natin, ibig sabihin, ready to go for the releasing po tayo. Signal light, manually. Busina. Pagdating naman po dito, hazard. And then, ito yung kill switch natin. Siya nga po pala, ito po pala yung riding modes natin na meron tayong rain and road. Those riding modes have different mapping and meron din diferensya pagdating sa traction control system. For example, nag-rain mode ka, ang magiging map ng engine mo or yung power output niya is less 40. Let's say 85 horsepower to, mangyari, liless natin ng 40%. Para pinipigilan ng... Yes, pagdating naman sa traction control, let's say we have 5 levels of traction control, nasa maximum level siya. Tapos pagdating naman sa road mode, that's the time nandun yung full potential ng power output na 85. Pagdating naman sa traction control, ibababa niya yun sa middle. Hindi niya pinapantay. Yes. Hindi niya pinapatay pero meron siyang traction control na binaba niya lang. Nasa average na. Any questions so far, sir? So far, so good. Maraming salamat po ulit. Congratulations po. For Kenneth. Thank you, sir. Thank you.